Hinihiling ko ang lahat na magsipagtayo para sa ating panalangin. LJ, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin ngayong araw? Amen. Magandang umaga mga bata! Ako si Teacher Darlene. Ngayon ay magkakaroon tayo ng awit sayaw. Alam niyo ba ang awiting Kung Ikaw ay Masaya? Halina't sabay-sabay nating awitin. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha! Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha! Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha! Pumalakpak, palakpak! Kung ikaw ay masaya, pumalakpak, palakpak! Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka, padyak. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka, padyak. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Nasiyahan ba kayo mga bata? Ngayon mga bata ay titingnan ko kung sino ang lumiban sa klase. Unang hanay, pangalawang hanay, pangatlong hanay, magaling. Iwasan natin lumiban sa klase upang tayo ay matuto. Tumpak kayo dyan. Ngayon mga bata ay meron ba tayong dapat sundin na mga pamantayan sa klase? O ano-ano nga ba ang ating mga pamantayan sa klase? Ngayon mga bata, sabay-sabay nating basahin. Una, maupo ng maayos. Titingnan ko kung kayo ba ay nakaupo ng maayos. Nakaupo ba kayo ng maayos? Magaling. Pangalawa, huwag makipag-usap sa katabi. Bakit kinakailangan nating hindi makipag-usap sa ating katabi? Upang tayo ay matuto. Pangatlo, itaas ang kamay kung gustong sumagot. Kapag kayo ay may isasagot, ay itaas nyo lamang ang inyong kamay. Pang-apat, makinig sa guro. Kinakailangan na makinig sa guro upang maintindihan ninyo ang ating leksyon ngayong araw. Ngayon mga bata, alam ko na binigyan ko kayo ng takdang aralin kahapon. Ipasa ito mula likod hanggang sa harapan ng walang tumatayo at ingay. Naintindihan ba mga bata? Magaling. Ngayon mga bata, ay sabay-sabay nating basahin ang ating layunin ngayong araw. Pagkatapos ng 45 minutong talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakapaglalarawan ng bagay, tao, hayop, pangyayari at lugar. Natutukoy ang salitang naglalarawan sa tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. At panghuli naman ay nailalarawan ang pag-uunawaan ng isang pamilya. Ngayon mga bata ay magbabalik-aral tayo. Ano nga ba ang ating tinalakay kahapon? Yes, Christine? Magaling. Ang ating tinalakay kahapon ay tungkol sa mga salitang magkatugma. Ano nga ba ang salitang magkatugma? Yes, Giselle? Ang salitang magkatugma ay pareho ang tunog sa hulihan. Magbigay nga ng mga halimbawa. Yes, Ferlene.
Malayo at kabayo. Paano mo nasasabi na ang malayo at kabayo ay salitang magkatugma? Magkatugma ito dahil ang malayo ay yo ang hulihan at sa kabayo naman yo ang hulihan. Ano pang halimbawa ang inyong maibibigay? Tama! Tubig at bibig. Paano niyo naman masasabi na ang tubig at bibig ay salitang magkatugma? Tama si Jose. Ang bibig at tubig ay salitang magkatugma dahil ang mulihan ng tubig ay big at pareho naman sa bibig na big. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Ngayon mga bata ay may papakita ako sa inyong isang larawan. Ang gagawin niyo lang ay oobserbahan niyo ang larawan at maya-maya ay meron akong mga katanungan para sa inyo. Handa na ba kayo? Ngayon mga bata, ano ang makikita ninyo sa larawan? Magaling! Ang ating makikita sa larawan ay isang pamilya. Sino-sino ang bumubuo sa mag-anak na nasa larawan? Tama! Ang bumubuo sa mag-anak na nasa larawan ay sina lolo, lola, tatay, nanay at kanilang mga anak. Para naman sa pangatlong katanungan, bakit mahalaga ang pagkakaunawaan sa isang mag-anak? Tama! Mahalaga ang pagkakaunawaan sa isang mag-anak upang maiwasan natin ang gulo at tayo ay magkaintindihan. Ano naman ang katangian ng mag-anak ang makikita ninyo sa larawan? Tama! Isang masayang pamilya. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Ngayon mga bata, ang tatalakayin natin ngayong araw ay tungkol sa sabay-sabay nating basahin, paglalarawan sa tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ngayon mga bata ay sabay-sabay nating basahin ang talata tungkol sa masayang pamilya. Maagang gumising ang magkakapatid na Christian, Eunice, Charmaine at Darlene para maghanda sa pagpasok sa paaralan. Masipag ang magkakapatid, kaya bago lumabas ay malinis na ang kanilang silid. Maayos na din ang kanilang mga gamit sa bag. Tinawag na sila ng maalagang si Nanay Fe upang kumain habang hinahain niya ang masarap na agahan sa mesa. Kasabay nila sa pagpasok ang masinop na si Tatay Dex. Humahabol sa magkakapatid ang maamong aso na alaga nila. Naintindihan niyo bang talatang ating binasa mga bata? Kung gayon ay meron akong mga katanungan dito. Unang tanong, ano ang pamagat ng binasa nating talata? Magaling! Ang binasa nating talata ay pinamagatang masayang pamilya. Bigyan natin si Christine ng 3 bagsak. Ngayon mga bata, sino-sino ang magkakapatid sa binasa nating talata? Maaari natin balikan ang unang slide upang masuri ninyo kung sino nga ba ang magkakapatid. Ang magkakapatid ay sina Jesperlyn, Christian, Eunice, Charmaine at Darlene. Tama ba ang kanyang sagot mga bata? Bigyan natin siya ng 5 bagsak. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon mga bata, para sa ikatlong tanong, ano naman ang katangian ng magkakapatid? Sino ang makakasagot? Tama ang sagot ni Jazel. Ang katangian ng magkakapatid ay masipag. Ano ang katangian ng kanilang Nanay Fe? Tama, si Nanay Fe ay
Maalaga. Maalaga din ba ang inyong mga nanay? Masaya naman kung ganon. Ano ang hayop na humahabol sa magkakapatid? Tama, ang hayop na humahabol sa magkakapatid ay isang aso. Ngayon mga bata, para mas maintindihan ninyo ang ating binasang talata, sabay-sabay nating basahin. Pang-uri. Ang salitang naglalarawan sa bagay, tao, hayop, pangyayari at lugar. Inilarawan ng pang-uri ang katangian ng pangalan. Narito ang ilang mga salitang makikita ninyo sa talatang ating binasa. Makikita ninyo dyan, una, tatay. Ano nga ba si tatay? Si tatay ay isang tao. Ano naman ang salitang naglalarawan kay tatay sa talata? Tama, masinop. Si tatay at tao at ang salitang naglalarawan kay tatay ay masinop. Silid. Ang silid ay isang lugar. Ang salitang naglalarawan sa silid ay malinis. Tama. Gamit sa bag. Ang gamit sa bag ay isang bagay. Ano naman ang naglalarawan sa gamit sa bag? Maayos. Nanay. Si nanay ay isang tao. Tama. Ano ang salitang naglalarawan kay nanay? Maalaga. Panglima. Hinahain. Ano nga ba ang hinahain? Ito ay isang pangyayari. Ano ang salitang naglalarawan sa hinahain? Ang agahan. Ngayon mga bata, magkakapatid. Ang magkakapatid ay tao. Tama. Ano naman ang salitang naglalarawan sa magkakapatid? Masipag. Panghuli mga bata, ang aso ay isang hayop. Ano naman ang salitang naglalarawan sa aso? Maamo. Naiintindihan niyo ba mga bata? Magaling. Ngayon naman ay dadako tayo sa ating pangkatang gawain. Mga bata, hahatiin ko lamang kayo sa dalawang grupo. Ang bawat grupo ay makakatanggap ng parehong mga larawan. Ang inyong gagawin ay ilarawan ninyo ang mga sumusunod na tao, bagay, hayop at lugar. Isulat ninyo ang inyong sagot sa aking ibibigay na Manila paper at marker. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para tapusin ito. Ngunit bago yan, sabay-sabay nating basahin ang ating rubric sa pagmamarka. Pamantayan, pangkat na unang makatapos. Kapag kayo ay unang makatapos, ay makakatanggap kayo ng 5 puntos para sa pinakamahusay. Para naman sa mahusay, makakatanggap lamang kayo ng 3 puntos. Para sa pangkat na may pagkakaisa, makakatanggap ng 5 puntos. Para sa pinakamahusay at 3 puntos naman para sa mahusay. Pangatlo, pangkat na may malikhain sa kanilang presentasyon. 5 puntos para sa pinakamahusay at 3 puntos naman para sa mahusay. Panghuli, pangkat na tama lahat ng sagot. Makakatanggap ng 10 puntos. Ngunit, kung ang pangkat ay mayroong ilang maling sagot, makakatanggap lamang sila ng 5 puntos na may kabuuan na 25 puntos. Naintindihan niyo ba mga bata? Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang sagutin ang inyong aktibidad. Pumunta na kayo sa inyong mga grupo at magtulungan. Ngayon mga bata ay bibigyan ko na kayo ng puntos base sa aktibidad na inyong ginawa. Uunahin ko ang unang grupo. Pangkat na unang makatapos. Ang pangkat na unang nakatapos ay ang pangalawang pangkat. Kaya bibigyan natin sila ng 5 puntos. Sumunod naman ang unang grupo. Makakatanggap lamang sila ng 3 puntos. Para sa pangkat na may pagkakaisa, pareho ang dalawang pangkat na nagtulungan.
pangkat na malikhain sa kanilang presentasyon, pareho rin silang malikhain sa kanilang presentasyon. Panghuli, pangkat na tama lahat ng sagot, pareho rin ang dalawang grupo na tama ang sagot. Kaya ang nanalo sa aktibidad na ating ginawa ngayon ay ang ikalawang pangkat. Ang kanilang kabuuan na puntos ay 25 puntos. Kaya bigyan natin sila ng 5 bagsak. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon mga bata ay magkakaroon tayo ng laro. Ito ay tinatawag na liron-liron sintawid at twist. Ang gagawin ninyo ay mayroon ako ditong kahon. Sa loob ng kahon ay may mga salita. Ang gagawin ninyo ay aawit tayo ng liron-liron sinta. Habang pinagpapasapasahan ninyo ang kahon, kung saan hihinto ang kahon o kung sino bang mag-aaral ang hihintuan ng kahon ay siyang bubunot ng salita at ilalarawan niya ang salita. Handa na ba kayo mga bata? Simulan na natin ang pagkanta. Liron-liron sinta, buko ng papaya, dala-dalay buslo, sisidla ng bunga, pagdating sa dulo, nabali ang sangahinto. Ang nakahawak ng kahon ay si Rhea. Rhea, ano ang salita na iyong nabunot? Ibon. Rhea, ano ang ibon? Hayop. Ano naman ang salitang naglalarawan sa ibon? Lumilipad. Tama. Ngayon mga bata ay ating ipagpapatuloy ang ating pagkakanta. Simulan na natin. Liron-liron sinta, buko ng papaya, dala-dalay buslo, sisidla ng bunga, pagdating sa dulo, nabali ang sanga, kapos kapalaran, humanap ng iba hinto. Ang kahon ay huminto kay Christine. Christine, ano ang salitang iyong nabunot? Palengke. Christine, ano ang palengke? Lugar. Ano ang salitang naglalarawan sa palengke? Maingay. Mga bata, mayroon ba kayong palengke sa inyong lugar? Ano ang mabibili natin sa palengke? Gulay. Ano pa? Prutas. Ano pa? Isda. At karne at marami pang iba, mga ricados at mga pampalasa. Ngayon mga bata, para sa huling mag-aaral na makakabunot ng kahon, ipagpapatuloy natin ang pagkakanta. Liron-liron sinta, buko ng papaya, dala-dalay buslo, sisidla ng bunga, pagdating sa dulo, nabali ang sanga, kapus kapalaran, humanap ng iba hinto. Ang huling nakabunot ay si Ferlin. Ferlin, ano ang salitang iyong nabunot? Tatay. Ano si tatay? Tao. Ngayon, Ferlin, ano ang salitang naglalarawan kay tatay? Masipag. Ang inyong tatay ba mga bata ay masipag? Ano pa mga bata? Mayroon pa ba kayong maiisip na salitang naglalarawan sa isang tatay? Gwapo daw, sabi ni Rhea. Ano pa? Matapang. Ano pa? Mabait. Ngayon mga bata, dahil sa ating aktibidad na ginawa, nalaman ko na naintindihan nyo talaga ang ating tinalakay ngayong araw. Ngayon mga bata ay magkakaroon tayo ng pagsusubit. Ilabas ninyo ang inyong mga cellphones dahil may sasagutan kayo gamit ang kahon. Para sa isang bilang, magkakaroon lamang kayo ng 30 seconds para sagutan ang bawat bilang. Handa na ba kayo mga bata? Simulan na ang pagsagot. Okay, very good mga bata. Ang may pinakamataas na marka base sa ating pagsusulit ngayong araw
Ang may pinakamataas na marka ay si Ria. Palakpakan natin si Ria. Magaling. Talagang naintindihan nyo ang ating tinalakay ngayong umaga. Ngayon mga bata ay base sa ating aktibidad pala kanina na ginawa, ano ang tawag sa salitang naglalarawan? Ang tawag sa salitang naglalarawan ay pang-uri. Halimbawa mga bata, paano nyo mailalarawan ang isang kabayo? Ang kabayo ay isang hayop. Ang salitang naglalarawan sa kabayo ay mabilis tumakbo at masipag at ano pa? Malakas. Ngayon mga bata ay kunin ninyo ang inyong kwaderno sa asignaturang Filipino at kopyahin ninyo ang inyong takdang aralin. Ngunit bago yan, basahin muna natin sa inyong kwaderno, sumulat ng 2 salitang naglalarawan sa iyong nanay at tatay. Ngayon mga bata, hinihiling ko ang lahat na magsipagtayo. Paano mga bata?